Alam niyo ba, lagi kong napapanood yung mga athletes na pinipicture dito sa Amazing Earth. Alam niyo guys, nakakabilib silang lahat. Kasi yung extreme sports, sinasalihan at nilalaroan nila. Tsaka amazing din yung athletes na nakaka-overcome na matitinding challenge. Siyempre, nakaka-relate ako dyan dahil athlete ako. Pero, may isang grupo ng athletes na talagang lodi. Kilalanin natin muli ang Philippine Para-Athletes. Mga amazing na Pinoy para-athletes handang ipakita ang galing sa para-obstacle course racing. Opisyal nang isinama bilang demonstration sport ang para-obstacle course racing o para-OCR sa 10th ASEAN Para Games na iho-host sana ng Pilipinas nitong January 2020. Pero pinagpaliban ang event dahil sa banta ng COVID-19. Ano paman, tuloy-tuloy ang training ng para-athletes ng Vietnam, Malaysia, Singapore at Philippines. At ang pambato natin, nagsasanay dito sa kauna-unahang obstacle training facility ng bansa at pinakamalaking indoor obstacle course sa Asia. Ang challenges dito, aabot ng 100. Siguro ang learning curve ng obstacle course community mas mabagal at mas delayed ang learning curve. Dahil sa access dito sa facility ng PHO, mas accelerated ang advancement ng OCR para sa community at para sa bansa. Sa iba't ibang kategorya sa para-OCR Games, 3 ang napiling lahukan ng Pilipinas. Ang P1 category para sa mga paralisado, yung mga may spinal cord injuries. Ang laro ng P1 kasama ang wheelchair. Si Julius, polio victim ng bata dahil mas maliit ang kanyang binti, nagsusuot siya ng capo or artificial leg. Pero hindi ito hadlang sa pagpasok niya sa trabaho gamit ang motorsiklo. Ang advantage po ng sports wheelchair sa service wheelchair bilang isang atleta, so wala siyang gulong sa likod, wala siyang sandalan, open po siya sa lahat, magaan siya. Actually, dinisenyo ko po siya para sa isa ko ring sports, para dance sport. Ang pangalawang kategorya na sinalihan natin ay P2 para sa amputees o mga naputulan ng limbs. Si Lairka nawala ng paa gawa ng cancer pero na-survive niya ito at naging para-dancing athlete gamit ang wheelchair at ngayon naghahanda na para sa obstacles ng P2 category. Kasama ni Lairka sa P2 class ay si Jefferson na tubong Mountain Province kung saan siya na-aksidente. Pero hindi siya nagpatalo at lumuwas ng Maynila kung saan siya nagtrabaho sa prosthetics department ng isang ospital. Panghuling kategorya ay ang P5 na para sa mga bulag. Wala lang kami paningin pero meron kaming solid na vision na i-conquer o dominahin yung obstacle course race. Just to show them po na kaya namin, talagang pinupursige namin yung training para ma-motivate namin yung ibang mga tao, lalo-lalo na po yung may mga person with disability na hindi pa nakaka-experience nito. Kami yung athletes sa P5 category sa para-OCR. We can do what others can do. Sobrang passionate, sobrang determinado ang ating mga atleta. Confident ang buong team na kaya nating mapanalunan ng para-ASEAN. Ang ating para-athletes patunay na anuman ang hamon ng buhay, mananaig ang tibay ng loob nating mga Pinoy. We are Para-OCR National Team! Marami po kaming exclusive content para sa inyo. Just visit gmanetwork.com/entertainment at i-follow kami sa aming official Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube accounts.